Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos banginin sa loob mismo ng kanyang opisina ang vice-alkalde ng Ibahay, Aklan. Suspect ang isang konsyal ng bayan na may sinabi umano sa vice-alkalde bago niya ito barilin. Inaresto na ang suspect habang inaalam pa ng pulisya ang kanyang motibo sa krimen. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng Jimmy Regional TV. Sa loob mismo ng opisina sa Sangguniang Bayan Office sa Ibahay, Aklan, pinagbabaril si Ibahay Vice Mayor Julio Estolioso pasado alas 9 kaninang umaga. Nadala siya sa Ibahay District Hospital kung saan siya binawian ng buhay. Ang suspect, si Sangguniang Bayan member Miral Senatin. Sa investigasyon ng Ibahay Police, pumasok sa opisina si Senatin at humingi ng kopya ng mga ordinansa na naipasa sa kanyang termino mula sa isang staff. Dumiretso siya sa opisina ng vice-alkalde at may sinabi sa vice-alkalde bago niya pinagbabaril. Advise anong kasalanan ko sa'yo, and then without apparent reason, he drew his firearm and shot the victim, hitting him on the left chest. Nagtamo si Estolioso ng mga tama ng bala sa kaliwang dibdib at iba pang bahagi ng katawan. Nahuli si Senatin sa kanyang bahay. Limitado pa lang nakuhang impormasyon ng pulisya sa suspect. Patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril. Initially, wala naman po kami nakikita na politics na alitan kasi isa lang po na party list po sila o isang partido lang po sila at magkaalyado po sila. Wala pa po kaming na-report dito sa station o narinig na meron po silang personal na alitan. So wala po, kaya po nagulat po lahat. Nakuha sa bahay ni Senatin ang 9mm pistol na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa krimen. Ayon kay Senatin, may kaukulang papeles ang kanyang baril. Kinukumpirma pa yan ng pulisya. May papel po siya na license to own and possess at saka permit to carry firearms outside of residence. Pwede po siya magdala ng baril sa labas po ng kanyang residence. Ibig sabihin po, no? Pero meron po tayong sa mga SB, ang alam po meron silang rules and regulations sa loob po ng SB. Lalo na po kung may session po sila sa pagdadala ng firearms. So apparently wala pong session kanina. Inihahanda na ang reklamong murder laban sa suspect. Ikinalungkot ng alkalde ng bayan ng insidente. We are continuing to support and to find out the cause and the reason for this tragic event. Condolence again sa atong bereaved family ni Vice Julio nung palangga kay ginamon niya sa Tibayhanan. Uupo bilang Vice Mayor si SB member Nestor Francisco Inocencio batay sa rule of succession ayon sa alkalde. Sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at suspect, ngunit tumanggi silang magsalita. Para sa GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras.